Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Tulad ng pinamali ko natin sa pasimula ng pagdiriwang, dakilang kalistahan ng paghahari ni Jesus. At tulad din po na ibinahayag ko noong nakaraang linggo, ito'y hudyat ng kalabisan ng kalendaryo ng simbahan na nag-aanyaya sa atin. Katulad din pinamanig natin noong nakaraang linggo na may katapusan, may pag-uukom. Bahagi yun na kung saan ay paanyaya ng buong may kapal. At sa pagdiriwang ngayon sa dakilang kabisahan na ito, ay nianayos natin na alin na tayo ay paggalingan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya isa ko sa bahagi ng pagkilala natin sa pagkatapos ng daigdig na ito ay nawa ko habang tayo pumapahag sa landas upang pakinabangan natin ang buhay na walang hanggan, ay ipinapamani ko sa atin ngayon na kung tayo ay pag-arian ng ating Panginoong Jesucristo. At sa Ebanghelyo natin, binigyan ng diin yung salitang nakikinig. Sa mga nakasimba kahapon, ay ipinamanig din na kung saan ay walang magawa ang mga eskriba at mga pariseyo na gustong patayin ni Jesus sapagkat taimtim na nakikinig ang mga tao. So napakahalaga po yung pakikinig. Palaging binibigyan ng diin sa atin. At maging sa proseso ng simbahan sinodal. Yung synodal church, binibigyan din ng diin yung pakikinig. Tayo ay makinig. Bakit? Kasi dito nakabase upang tayo ay higit na makipag-ugnayan sa Espiritu ng Diyos. Ang salitang tinatawag natin conversation with the Spirit. Sa Ebanghelyo, nakita natin na si Pilato ay nakipag-usap kay Jesus in form of question and answers. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sino nagsabi sa iyo? Sabi ni Jesus. Anong sabi ni Pilato? Ako ba'y Hudyo? Pero mahalaga ko yun, kahit na ako. Noong tayo'y bata, makita namin yung kahalagahan ng pakikinig. Kinakailangan tayo ay makinig. Mabahagi ko yun na makita ko natin. Bagamat yung ngayong panahon na ito, sabi nga ko minsan, bago dumating yung mga millennials, mga 20 years pataas, ay bahagi o 20 years pababa, ay katawag-tawagin natin talagang tayo ay alin, ay yung mono, no? Isa-isa lang tayo. Pag masabi mo nakikinig, doon na tayo muna nakikinig. No? Pagdating na computer age, ay uso na yung multi. Kuminsan na yung makita natin, na multitasking, parang computer. Pwede kumilos na iba't ibang gawain, parang Windows, nakabukas ng iba't ibang window. Pwede. Bahagi yun. Pero kinakailangan na rin yung pakikinig. Depende na lamang sa kakayanan ng bawat isa. Kahit nasabihin natin na kayo pwede kung magkaroon ng multitasking. Magkakataon. Yung iba nag-aaral habang may music. Pero ang mahalaga,
tayo ay matutong makinig. At yan ay nagsisimula sa katahimikan ng ating puso. Bakit tayo makikinig? Kasi napakalagang elemento yan sa tinatawag nating conversation with the Spirit. No? Hindi lamang tayo nakikinig para mayroon tayong isagot. No? Tayo makikinig kasi kinakailangan natin ng pakipag-ugnayan sa Espiritu. Bahagi yun, hindi lamang para tayo may maisagot, pero kinakailangan din para tayo ay matuto. Pero sa Ebanghelyo natin, anong sabi ni Pilato? Sa kanyang pakipag-usap kay Jesus, nakita ni Pilato na ikaw wala yung isang hari. Bagaman sinasabi ni Jesus na hindi sa daigdig na ito, pero ikaw ay isang hari. Pagkataon na nakita ito ni Pilato, pagkakataon, kasi sinabi ni Jesus na kung ako ay hindi dito sa daigdig na ito, kasi kung nandito sa daigdig na ito, ipagkakamula ko sa pagkakanulog sa akin ng mga Hudyo. Pero na nakita ni Pilato, nakita niya na ito ay isang hari. So mahalaga ko, no? Mahalaga ko yung pakikinig. Dito makikita natin yung tunay na pamamaraan para tayo ay makipag-usap, no? Sa Diyos. Kasi siguro marami ninyong marinig yung tinatawag natin conversation with the Spirit. Makita natin, kapag hindi natin lalaman kung ano yung kalooban ng Diyos, paano tayo paghaharian ng Diyos? Kung hindi natin nalalaman, at yun ay alin sa pamagitan ng ating pakikinig. Napakahalaga. Pero hindi lang basta makinig. Para makita natin yung alin, yung ating pakipag-ugnayan sa Diyos, pakipagkarastasan, pakipag-unawaan, para maunawaan natin. At naman, umantong ito saan? Sa pagsunod. No? Sa pagsunod. Kaya kung isa sinasabi ng mga matatanda, no? Hindi ka nakikinig. Hindi sabagat hindi mo narinig yung kanyang sinabi. Ngunit bakit? Kasi hindi ka sumusunod. No? Yun ang pinakahantungan na nakikinig. Sumusunod. Kaya makita ko natin, no? Yan, Ingrid. Yan ang pinalagay ni Pilato. Jesus Nazareno Rex Iudor. And Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yun ang bahagi mo na makita. At yun saan niya nakita yun? Based on his conversation with the accused, na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Cristo. Pero yun na naman makita ko natin, no? Yung tunay na pagtugon natin sa biyaya ng buong kapal, napakahalaga para masabi natin na pinagkaharian tayo ng Diyos. Lalong-lalo na sa mga usapin, lalong-lalo na sa bahagi ng alimpakisan natin kay Kristo bilang isang pari, hari, at propeta. Pero lalong bigyan natin ng diin sa pagiging hari. No? Ano yung pagiging hari? Sana matutukan din natin ang pansin yung alin. Yung pakikisan natin kay Kristo sa pangangalaga. No? Pangalaga ng kapwa-tao, pangalaga ng mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. No? Pangalaga ng relasyon na ipinagkaloob sa Diyos sa atin. Ang tawag na natin kung ay maintenance. May mga kinakailangan natin i-maintain. Alam niyo, isa sa mga problema natin mga Pilipino, sabi nga, isa sa mga values natin na kung tutusin ay ang tawag na doon,
ay Filipino value. No? Kaya lamang ay matawag natin ay Ningas Pugo. Magaling lang sa una. No? Magaling lang sa una. Palagi na lamang una. Ba't wala nang sumunod? Hindi natin na may maintain yung init at yung lakas na dapat natin bigyan ng diin. No? Kasi bakit? Puro lamang una. Wala nang isusunod. Kasi hindi natin napangalagaan. Kinakailangan din natin yung bahagi, maintenance sa mga may edad. Alam na yung ibig sabihin ng maintenance. No? May maintenance ka sa gamot. No? Para bahagi yun na hindi lumala yung iyong katatayuan ng sakit. Sa ating pagkilos sa daigdig na ito, kinakailangan din natin i-maintain, pangalagaan ang bawat bagay, ang bawat tao, at ang bawat relasyon na kinabibilangan natin. Kung hindi natin kaya i-maintain, bitawan natin. Bitawan natin sapagkat sayang ang pagkakataon na kung saan ay makita natin, masisira lamang pagkakataon na kung saan ay binibigay sa atin ng Diyos. Pero yun, yun ay alin nagsisimula sa tinatawag natin pakikinig. Para huwag natin hayaan ang ating sarili alin. Kaya kung minsan nakita natin, nagkakaroon tayo ng lalong malaking problema. Bakit? Kasi sinimula natin, hindi natin kayang tapusin. Bahagi yun. Kaya kinakailangan din sa ating pagninilay, kung kaya natin, dapat sisimulan natin, tatapusin din natin. Pagkataon para hindi tayo magkaroon ng problema. Pero yun ay rin, nagsisimula sa pakikinig. Pakikinig upang tayo ay magiging mga pinagkaharian ng Diyos. Pangalawa, ito mahaba na pero nais kong isingit yung pangalawa. Yung paghahari ng Diyos ay alin. Kapag tayo nakikinig, ano yung ibibigay sa atin ng Diyos? Protection. Pinaprotektahan tayo. Kasi yun ang dulot ni Jesus. Kaligtasan, kaayusan, pagka dinangin ang daigdig na ito, pagyabungin, ayusin, pangalagaan, pagibayuhin. Pinanais ng Diyos. Nawa-nawa, makita natin. Kapag hindi tayo nakikinig, hindi sapagkat galit sa atin ng Diyos kapag tayo ay nahirapan. Kaya tayo nahirapan, hindi gawa ng Diyos. Hindi tayo nakinig. Inalis natin yung ating sarili sa pangangalaga ng Diyos. Bakit? Parang sinasabi natin na umuulan yan eh. Yung payong ialin. Yun yung pag-aari ng Diyos. Ano yung ginagawa natin? Lumalabas tayo dun sa payong. Kaya tayo nababasa. Pinaprotektahan tayo eh. Kung tayo ay nakikinig. Kung tayo ay tunay na pinag-aharian ng Diyos. Kasi yun ang epekto ng pag-ahari ng Diyos. Hindi tayo para ipahamak. Kasi nagdulot na Jesus. Kaya siya naging hari ng sanlibutan na ito sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay, muling pagkabuhay upang higit natin pakinabangan ang kanyang pagliligtas, lalong-lalo na yung buhay na walang hanggan. At yung buhay na nais na ipamanik sa atin ng buong may kapal sa mundong ginagalawa natin. Babalik ulit tayo doon sa elemento ng kasalanang mana. Kasi ng trabaho ng kasalanan pahirapan tayo. Kaya babalik tayo sa istorya na Eva ni Adan. Makita ho natin, yun ang trabaho ng kasalanan. Pahirapan tayo. Umaalis tayo sa protekto, sa pangangalaga at protekta ng Diyos. Bahagi ko yun. Kung tayo pinagkaharian ng Diyos, pangangalagaan niya tayo. Bakit? Siya yung ating hari. Siya yung pagkilos natin. Pero sa kailangan natin, pasakop tayo.
Hindi pa pwede sabihin natin na hari natin si Jesus. Kapag lang tayo may problema, hindi. Kinakailangan sumunod tayo para hindi tayo pumasok sa sakit ng problema. Yun ang dulot na Jesus. Kaya, yun ang epekto na may bibigay sa atin. Yung kanyang walang hanggang pangangalaga ang pagliligtas sa bawat isa sa atin. At yun naman, yung makita ko natin, nawa higit natin pakinabangan ang kanyang paghahari dito sa lupa hanggang makamit natin ang kalawalatian sa buhay na walang hanggan.